Panginoon sa gabi nito. We love you, Jesus. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Can we clap our hands one more time to Jesus? We worship. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We can sit down now again for. Amen. Thou hast found favor with God, favor of God. So Proverbs chapter 8, verse 35, it says, For whoso findeth me, Jesus Christ, findeth life, and shall obtain favor of the Lord. Kung sino rin po makasumpong sa ating Panginoong Kristo ay nakasumpong ng buhay at nakasumpong ng pabor sa ating Diyos, mga kapatid. Amen. Yan po sabi ni Solomon. Favor of the Lord, ito po ay, it is the aligning of His blessings and grace that brings supernatural influence in our lives and those around us, mga kapatid. Sabi ng mga komentary, favor is like gluing the blessing and grace of God in your life. It means, mga kapatid, imagine mo, ako ngayon, ang favor daw ay, lagyan mo ako ng word na sa loob ko ng grace and blessing, tapos balutan mo ako ng plastic, mga kapatid, na cellophane. Ganun po, mga kapatid, ang grace. Ganun daw, mga kapatid, ang favor ng ating Panginoon. Ito lang po ang gluing ng mga biyaya at grace na galing sa ating Panginoong Kristo. When you say that you are favored by God, no one can take it out from you. No matter how hard they try, mga kapatid, because God's grace and blessing sticks all around your body because you are favored by God. Amen. Amen. The favor of God is being released in our lives. We will answer, mga kapatid, many issues, many outstanding issues we have that challenges our lives, mga kapatid. The fact that we know that we are favored by God, ang lahat ng mga pagdududa natin sa ating buhay, itong lahat ay mag-vanish. It will vanish away all our doubts because we know that nobody can take away the favor of God in our lives, mga kapatid. Sabi niya sa kanina, that whoso findeth life, mga kapatid, shall obtain favor from God. Kung sino ang makakita sa ating Panginoong Kristo, sabi ni Solomon, siya ay nakatagpo ng pabor sa ating Panginoon. God's favor in our lives started, mga kapatid, when we decide to take the very first step called repentance. When we repent from all our sins, when we acknowledge God, Jesus Christ, our own Savior, amen. It all started, mga kapatid, sa panahon na iyon. When we immerse, mga kapatid, when we immerse ourselves from the joy of salvation, we receive the favor of God through this, mga kapatid. Kung tayo po ay bautismo sa tubig, tayo po ay puspos ng Espiritu Santo ng ating Panginoong Kristo, tayo po ay nag-enjoy ng favor of salvation ng ating Diyos, mga kapatid. Amen? Hallelujah. And this thing, mga kapatid, na ating natanggap, ito po ay walang nakakakuha sa atin ito. Ang Holy Ghost, ang repentance, mga kapatid, ang gospel, ito po ay walang nakakakuha. Not your families, mga kapatid, not even the enemy. Amen? Not even, mga kapatid, ang kaaway, hindi kayang kunin ang favor and salvation na meron tayo ngayon. Amen? Nothing. Why? Because God favored us. Amen? Hallelujah. If you know that you're favored, mga kapatid, can you say amen? Amen. Come on. Amen? Amen. Hallelujah. 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 But sadly, mga kapatid, we just remember the favor of God kung tayo po lamang naka-experience mga magandang bagay. Amen? We just experience, mga kapatid, na tayo ay favor ng Diyos, tayo ay pinapaboran ng Diyos sa panahon naman ng ating mga pagpapala, na kung saan tayo sa presensya ng Diyos. Siya mo lang masasabi na ang Diyos ay pinapaboran ka. Diba? When we receive blessings, we always say, I am blessed and I am highly favored, mga kapatid. But we need to understand, church, that there is a long way
mga kapatid, na ating tinatahak kung tayo simula mo tumanggap sa ating Panginoon, papunta sa promise ng ating Diyos. Amen? Hallelujah. There are more than 24 letters, mga kapatid, sa gitna ng A hanggang sa Z. Diba, mga kapatid? Hindi lang mga kapatid kung ating tinanggap ang Diyos, tayo po ay lagi ng masaya. Diba? No, mga kapatid. Merong process ng buhay na tinatawag, mga kapatid. Ito po yung ating mga pagsubok. Amen? Ito po yung ating mga kahinaan. When trials comes your way, mga kapatid, kung saan ang imposibleng word na lamang ang iyong nasasabi palagi sa iyong sarili. Araw-araw sabi mo, problema to. Problema to. Imposible yan. Imposible to. Wala akong ganyan. Yung mga kapatid, hindi mo masabing ikaw ay pinapaboran ng Diyos. Minsan, you doubt your calling from God. Diba? Sabi mo, sa sarili mo, mahal pa ba ako ng Diyos? Ang Diyos ba ay nasa sa akin pa? Sabi ng awit kanina, ang Diyos ba ay nasa sa akin pa sa panahon ng ganito? Amen? Sa panahon ng ating mga problema, sometimes we doubt, mga kapatid, kung tayo ba talaga tinawag ng ating Diyos. Kung tayo talaga tinawag sa kaligtasan na ating tinatahak ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. But sometimes also we ask if God's word is true. Amen? Without every single word of God, mga kapatid, because everything seems not working sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. Minsan we ask God, Lord, bakit ako na-experience ng mga bagay na ganito? Tinawag mo na akong Panginoon. Akala ko, Diyos, ako ay magbubuhay hari na. Come on, church. We are still in this world. Amen? Amen. We're still in this world, mga kapatid. Tayong lahat ay dumadanas ng reality ng buhay. We experience the reality of life, mga kapatid. Even though we have the Holy Ghost, even though we repent from our sins, mga kapatid, we still going through the process of life. Hallelujah. Hallelujah. Kung tingin nyo, mga kapatid, kayo lamang po ang nasa kalagayan na ganyan, amen, kayo po ay nagkakamali. Sa Bible, mga kapatid, ang daming character sa Bible na punong-puno ng ganitong experience, such as ang ating text kanina. Amen. Na si Mary, mga kapatid, God called Mary at the age of 15. Amen. Nasabi ng Bible, sabi ng ating nasa kanina na, Mary, ikaw ay nakatagpo ng favor sa ating Panginoon. At the age of 15, she was used by God at the very, very young age. But the Bible says that she was confused, she was disturbed, she was scared when the angel of God spoke to her and said that you will conceive a son, and his name is Jesus, and he shall save his people from his sins. Amen. And the conversation began, mga kapatid. Ang sabi ni Mary, paano nangyayari to? Hindi pa ako kasal. I'm not married yet. Hindi pa ako kasal. Paano ako magbubuntis? And the angel of the Lord said that the Holy Ghost will overshadow you. The power of the Most High will overshadow you. But of course, mga kapatid, Mary is still a human like us. Amen. The Bible says, mga kapatid, so most of the commentaries, they said that maybe Mary doubted that it does really a favor from God. Di ba, mga kapatid? Why? Because maybe Mary thought that paano mangyayari? It is impossible. At hindi mangyayari to. I don't want to destroy my own future. Imagine yung sasabihin ng mga tao kung ako ay magbubuntis ng ganitong kabata. At ako engaged na kay Joseph. Next year, ikakasal na ako. Sabi ng history, page 16, ikakasal na si Joseph. Saka si Mary. So mga kapatid, kung matino ang isipan mo, tatanggapin mo mga ganitong favor, na parang napaka-imposible, mga kapatid ba? Napaka-imposible tanggapin. Sabi marami sabi ni Mary, kakasal na ako next year. I got my own plans. My family engaged me, arranged marriage next year. Amen? I will not ruin my future for this. Hallelujah.
But the angel of the Lord, mga kapatid, yung ating babasahin ang pagbaba ng sa buong chapter, mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, Mary, sa verse 25, sabi, Mary, ikaw ay pumunta kay Elizabeth ng iyong pinsan. Dahil siya, si Elizabeth, mga kapatid, siya po ay matanda na. Siguro, roughly mga 80, 85 or more than, mga kapatid. Amen? Sa ating panahon. May mga kapatid, si Elizabeth po ay pinsan ni Mary. Siya po ay matanda na. At sabi mga kapatid, ng angel, ikaw ay pumunta sa pinsan mo kay Elizabeth. Siya ay buntis na. At makita na iyon, mapapatunayan mo na ikaw ay favored ng ating Diyos. Amen? At mga kapatid, pumunta mga kapatid, si Mary kay Elizabeth, and napatunayan na siya po ay favor ng Diyos. You know what, mga kapatid, in our times, God had called you so He can use you in some way. He wants to do something great from you. Amen? He wants you to get pregnant with promises from Him. Promises which is impossible to attain. But we are doubting God's promises in our lives. We ask ourselves, mga kapatid, katulad ni Mary, ito ba ay kalooban ng Diyos sa aking buhay? Paano ng Panginoon yung aking mga plano? Paano ng Diyos ang aking future? Diyos, parang napaka-imposible ko na, napaka-impossible naman ang mga pangako niyan. Parang di ko na ma-reach yung mga ganyang pangako, Panginoon. Dahil hindi ko kaya i-conceive yung ganyang mga promises mo, O Diyos. Amen? But the Lord said, Lord, you found favor in your sight. Why? Even sometimes, everything looks so against us. It is against you. It is against me. Every situation in your lives, ito po ay mga parang salungat sa iyong mga plano. Amen? You think your plan is better than God's plan? Nagkakamali tayo, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, kung gaano kataas ang langit, mga kapatid, ganun din kataas ang thoughts ng ating Diyos, mga kapatid. Sabihin, ang ating isipan, ang ating mga plano ay masyadong mababa, mga kapatid, sa plano ng ating Diyos. Kung iniisip mo ikaw ay higit pa, ang iyong mga plano ay makakaganda sa iyong pamumuhay, nagkakamali ka, mga kapatid. Dahil ang plano ng Diyos ay higit pa sa ating mga inaakala. Hallelujah! 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 Sometimes, church, we ask God, Lord, how can I attain these promises from you that you want to conceive from me? I don't have the status, Lord. Wala akong pera, Panginoon. I don't have the connection. I don't have, Panginoon, ng mga tulong na aking kinakailangan. It is impossible, Lord, to attain what you want me to attain, God. Hallelujah. But God said sa ating mga buhay, you have found favor in my sight. Amen. Amen. You have found favor in my sight. Hallelujah. Listen, mga kapatid. God said to Mary, mga kapatid, sa kanya, na you go to your own cousin. Siya ay buntis na. It is impossible, mga kapatid, na magbuntis pa ang mga matatanda. It is against the law of nature. Amen. It is against the law of nature if you get pregnant at the very, very old age. But God said, mga kapatid, go to her so I can show you that you are favored by me. Amen. Even the husband of Elizabeth, mga kapatid, ay nagduda. Si Zachariah, siya po ay napipi for 6 months dahil sa kanyang pagdududa sa salita ng Diyos. But listen, God can change the law of nature, the law of man, the law of science, the law of physics, mga kapatid, even the law of biology, the law of the air, the law of the water, the law of the universe, mga kapatid. Kayang baguhin ng Diyos ang lahat ng mga bagay niya para sa tinawag ng ikaw at pinapaguhan ng ating Panginoon. Amen? God can change everything for your own sake. To show, mga kapatid, that you are favored by God so that you will not doubt your calling from God. Hallelujah. Hallelujah. God can change the course of the nature, mga kapatid, only to prove
sa atin na tayo ay tinawag niya.